Naghahanap ka ba ng single attached house and lot na nasa prime location dahil along the highway siya, hindi lang isang highway kundi dalawang highway, malapit siya sa mga malls dahil walking distance lang to, at napaka-accessible natin papuntang Metro Manila dahil may malapit tayong Calax na located sa Cavitex papuntang Metro Manila. Meron to 3 bedrooms, 2 toilet and bath, and meron ka ng sariling garahe at napakalaki ng ating space dahil malaki ng bahay, malaki pang ating lote. Available to through Pag-ibig Financing and bank financing. So baka ito na yung hinahanap nyong single attached house and lot. Hi kakabsat, Dayan Soriano, your real estate mom, and welcome to Hasu Single Attached. Again, welcome to our newest model house here in Edesha, Dasmariñas, ang ating Hasu Single Attached Model House. Located ito sa Barangay San Agustin, Dasmariñas, Cavite. Napakalaki ng ating space, ng ating lote, ng ating bahay dahil ang minimum lot area nito is 96 square meters at ang ating laki ng bahay is nasa 77 square meters. As you can see po, napakalaki po ng ating frontage. Napakalawak pa po siya. And then, kakasya po dito ang dalawang kotse. Napakalaki ng frontage, napakalaki ng setback ng ating bahay. And then, ang kagandahan nito, single attached siya. Meron tayong extra space dito sa side na to. Mapaside man dito or napaside dun sa kabila, depende po yun sa mapipili nyo pong location ng inyong bahay. Lalong-lalo na kapag mga corner or end unit yung makuha natin, napakalaki po nun. Dito sa ating frontage na ating bahay, napakalawak, napakalaki ng ating setback sa harap. Pero pwede talagang magkaroon tayo dito ng landscape or mini garden natin. And then lagyan po natin dito ng mga maliit na table, chairs, para magkaroon tayo ng alfresco dining mismo sa harap ng ating bahay. At pwede na rin natin itong gawing play area ng ating mga chikuting. And then dito, as you can see po, ang una ko pong ipapakita sa inyo is yung actual turnover ng ating Hasu Single Attached. At makikita nyo po sa ating parking area, plain smooth cement finish po siya. Ibig sabihin, kayo po ang bahala kung ano pong gustong tiles na ilalagay nyo po dito sa parking area. Kagandahan naman po kapag bare po tayo or plain cement finish po yung parking, masusunod po talaga yung gusto nyo pong tiles sa parking area. So, less na po yun sa ating total contract price. And then, dako naman po tayo sa frontage. Ang kanyang frontage is magsisimula po dun sa ating firewall. And then yung firewall natin, meron na po tayong downspout dyan. Hanggang dito po. Napakalawak. Then as you can see po, ang ating facade is modern contemporary design na po siya. Meron po tayong neutral color na brown and beige color. Napakaganda and zen type po yung facade po ng bahay natin dahil nasa loob po mismo tayo ng Japanese-inspired exclusive community. Dito lang sa Edesha, Dasmariñas. Then, sabi ko nga po, kapag single attached, meron po tayong space sa isang side natin na pwede po nating lagyan ulit ng pocket garden. And then, dito naman po ang turnover nito is leveled soil lang po siya. Pwede po natin lagyan ng tulad nito, mga landscape po na pocket garden. Then, kagandahan po niyan, meron po tayo ditong aluminum sliding door na connected po sa ating dining area. So, pwede po natin dito ituloy or ilabas pa po natin yung dining table natin para magkaroon po ng alfresco dining. Kagandahan naman po niyan, pwede po tayong handun yung ating mga pagkain. Andito naman po yung hapagkainan or di kaya pwedeng maging play area. Lalong-lalo na pag summer, pwede natin lagay dito yung inflatable pool. So, tapos andito yung dining area. Maganda yon kasi accessible po yung labas at pasok po ng mga bata para maligo po dito sa inflatable pool. So, napakaganda nung idea na yon na maximize nyo talaga yung space natin dito sa Hasu Single Attached as well as nag-enjoy pa yung ating mga anak. Maganda yon kapag
mayroon tayong mahilig tayo sa party, mahilig tayong kumain at magluto. And then dito naman po sa likod, meron pa po tayong service area dito na I think mga around 2 meters sa likod. Na napakahaba pa po nung ating service area na pwede pong gawin nating laundry area or di kaya extend po natin yung kitchen area natin. So, napakaganda, napakalaki. Pwede mo kahit anong gusto mong gawin dito sa area na to. Since 96 square meters ang ating minimum lot area dito sa ating Hasu single attached. So, as you can see, sabi nga po natin, ang ating exterior part ng ating bahay or yung labas ng bahay is complete finish na po. Ibig sabihin, may pintura na po siya, meron na po siyang mga downspout. And makikita nyo po, kagandahan naman po pag single attached, meron po tayong bintana sa gilid. So, yung ventilation, tsaka yung natural light is pasok na pasok at mahangin po talaga sa loob ng bahay. So, pasok naman po tayo sa ating turnover unit ng Hasu model house. Sa Hasu single attached model house, ang ating front door or yung main door is nasa gilid po siya. Hindi po siya nakaharap sa mismong harap ng ating property line. Kagandahan po nun is hindi po agad nila makikita kung sino po yung lumalabas or pumapasok po ng ating bahay. So, eto po, bago po natin buksan, kita nyo naman po, yung pintuan is napakalaki, napakalawak. Mga around 1 meter po yung lapad ng ating pintuan and gawa po siya sa metal steel door. At single lock set po siya. Yung hamba din natin is gawa sa bakal. So, napakatibay at napakalaki. Kagandahan naman nito, kapag magpapasok tayo ng appliances dito or furnitures, kasyang-kasya po dahil napakalaki po ng ating pintuan. Kung hindi naman po kasya, meron naman po tayong aluminum sliding door ho doon. Pasok naman po tayo dito. Napakalawak. Parang wala kang division ng living and dining area mo. Nagamit niya talaga yung space. Ibig sabihin yan, maluwag tingnan. Maluwag talaga yung bahay sa loob ng bahay, lalo-lalo na dito sa ground floor. So, dito naman po tayo sa ground floor. Ang turnover unit po natin dito is smooth cement finish na po siya. Pero ang kagandahan, yung ating walls ay pinturado po ng one coat. Maganda po yan kasi pwede na po lagyan nyo po ng second coat or finishing coat. And then nakaabang na po yung ating mga saksakan, mga switches, and even po yung ibang mga saksakan po or lagayan po pala ng ating ilaw. And then makikita nyo po, bago po pala tayo dumako po dito sa area na to, ang ating window is napakalaki. May dalawang malaking window po tayo sa harap ng ating bahay. At ang ating window is casement window. So, kagandahan yan pag binuksan nyo po yan, and then bubuksan nyo po yung bandang likod, ang flow po ng hangin is papasok po dito, yung malamig na hangin, papasok po ng bahay, and then yung init naman po ng hangin is lalabas po sa bandang likod. Napakaganda dahil ang ginamit niya is aluminum casement window. Ibig sabihin, pag binuksan mo yan, talagang buong laki ng bintana, dyan lahat pasok ng ating hangin. So dito, ang ating living area, napakalaki. Pwedeng yung gawin dito yung TV, sa harap ko, and then dito sa gilid yung sofa, and then may sofa pa dito, or di kaya dyan na area, may sofa area pa. Pero pwede yung gawin yun kasi bare finish po yung ating ground floor. Kagandahan po naman nun, kayo po talaga makakapag-decide kung anong tiles at kung anong kulay po ng ating pintura sa ground floor. And then kung gaano po kalaki yung ating gagawing living dining area. Even yung sa kitchen natin. And then, yun nga po, kasi kapag complete finish turnover po tayo, let's say po si developer, meron pong nilagay na tiles, pero hindi nyo nagustuhan, nakadagdag po yun sa total contract price natin, and then nagbabayad po tayo nun
ng may interes. So, ang mangyayari niyan, babakbakin niyo pa po yung tiles and then papalitan niyo pa po. Magbabayad pa po kayo ng labor. So, magastos po sa part na yon. Kaya maganda pa rin po talaga kung bared finish po yung ating bahay. Dako naman po tayo dito sa dining area po natin. Pero pwede po tayong maglagay dito ng table. Pwede pong ganito pahaba. Nakakasya po yung 6 na upuan or 8-seater po na table. So, napakaganda, napakalawak, lalong-lalo na nung nilagyan pa nila ng aluminum sliding door dito. Napakaganda at napaka-flowy pa rin nung flow natin sa bahay kasi pwede natin ilabas yung ating mga chikitin para maglaro dun sa extra space natin dahil itong ating aluminum sliding door is located talaga dun sa side na meron tayong extra space. So maganda pag binuksan mo tong area na to, pwedeng lumabas-pasok yung ating mga bata, lalong-lalo na kung meron tayong mga chikiting na mahilig maglaro sa labas. And then dito yung ating dining area. And then pwede tayong maglagay dito ng island or even space para sa pag-prepare natin ng pagkain. Then dako naman po tayo dito sa actual turnover po ng ating kitchen. Ang ating kitchen po is meron ng countertop, sementado naman po to, and then meron po tayong gooseneck na faucet, and then may single sink po tayo, stainless po iyan, and then ang kagandahan, malaki yung window na nilagay sa tapat ng kitchen natin, and then casement window pa nga siya. So, habang naguhugas dito, habang nagkakat or naghihiwa or habang nagluluto dyan sa area na yan, is napakaliwanag, napakahangin, kasi nga malaki yung nilagay na bintana dito sa kitchen natin. And then, lagyan na natin kung anong gusto niyo pong klaseng cabinet. At ang kagandahan yan, dining, living, and kitchen area, may nakaabang na po tayong mga outlet, mga saksakan, mga switches, and even po yung mga lagayan ng ating mga ilaw. And then, makikita nyo po, tapos na po yung ating ceiling dito. Kayo na pong bahala kung ano pong ilalagay nyo pong mga ilaw. And then, makikita nyo po yung mga biga. Is napakalaki. Makapal siya. So, napakatibay po ng pundasyon natin dito sa ating ground floor. At lalo-lalo na po yung pundasyon po natin sa ating second floor. And then, dito naman po yung ating pintuan sa ating service area. Parehas po itong pintuan, gawa po ito sa steel or metal door, parehas po ng ating main door. So, sa service area natin, meron pa po tayong 2 meters setback sa likod. So, pwede po natin gawing laundry area sa tapat po niyan, tapat po ng ating lababo sa kitchen, or di kaya extend po natin yung kitchen dito, di kaya gawin nating dirty kitchen. It's up to you po kung ano yung pwede nyong gawin sa extra space nyo dito sa Hasu single attach. So, napakalawak pa, napakalaki. And then, sa gilid naman po ng ating service area or ng ating bahay, meron po tayong unang toilet and bath. Sa toilet and bath naman po ng Hasu single attach, halos kompleto na po. May nakatiles na po ang ating flooring, naka 30 by 30 na po siyang tiles, and then may dalawa po tayong floor drain. Napakaganda nung ginawa niya, naisip nila dahil dalawa po yung floor drain natin. So hindi na po tayo mahihirapan maglinis ng bahay at magpatuyo ng toilet and bath dahil may floor drain po tayo sa toilet area and meron na rin po dito sa bath area. And then, kompleto na po yung ating gamit sa CR. Meron po tayong shower, meron po tayong faucet dito, may lagayin po tayo ng sabon, lagayan ng tissue, toilet bowl, may bidet tayo dito. Ang kagandahan niyan, meron na tayong awning window para sa ating exhaust and ventilation sa toilet and bath. And then, nakaabang na rin yung ating saksakan ng ating heater. And then, mga saksakan natin in case na meron tayong hair dryer or hair blower. And then, meron din tayo ditong switches para sa ilaw naman.
Dito, kailangan lang natin talaga kung gusto nyo po magkaroon ng tiles ang ating toilet and bath, lagyan nyo na lang po siya. And then, kung gusto nyo po industrial type, pinturahan nyo na lang po ng maayos ang ating ceiling or di kaya lagyan nyo pa po siya ng hard flex para sa ceiling natin. And then, doon na po natin ilagay yung exhaust fan. So, dako naman po tayo dito sa ating second floor, papuntang second floor. Pero, napakaganda na nung ating toilet and bath. Napakaluwag. Kahit nakita nyo po ako kanina, na yung sa paliguan, sa bath area, maluwag po siya, hindi po siya masyadong masikip. So, ayun, nandito naman po tayo sa ating hagdanan, papunta pong second floor. Ang ating hagdanan ay gawa sa tubular na bakal. And then, napakatibay ng ating pundasyon dito. Kapal po yung pundasyon ng ating hagdanan. And then, yung step po niya is gawa na po sa sementado na po siya, pero po frame po siya ng bakal. Pero pwede po natin lagyan dyan ng vinyl tiles, and then lagyan nyo po ng mga foot stopper dito sa gilid. Para po, lalo-lalo na kapag meron po tayong mga bata, kailangan po natin ng may foot stopper para safe. So you can see po, around 0.8 meters po yung ating laki ng ating hagdanan, and then may lapad, sakto naman po yung aking paa. Malapad naman po yung hakbangan ng ating paa. And then as you can see po, hindi po nga lang pwedeng dalawa pong sabay na umakyat or dalawa pong sabay bumaba. Pero pwede naman po tayong mag-meet dito sa area na to dahil medyo maluwag pa po dito. So, okay naman po, hindi naman po siya matarik, and then hindi naman po mataas agad yung kanyang hakbangan. So, napakaganda, napakatibay, at ang maganda nito, may handrail na po tayong kasama. So, tara, akyat naman tayo dito sa second floor. Andito na po tayo sa Haso Single Attached Model House sa second floor. So, you can see po, ang ating Haso is meron 3 bedrooms, 2 toilet and bath. So, bubungad po sa atin yung ating toilet and bath sa second floor. Ang kagandahan naman nito, pagpasok natin dito is hindi naman po masikip. Lalo na pag akyat po natin dito, pwede pa tayo magkaroon ng mini hallway papasok sa ating mga bedrooms and even po sa toilet and bath. Magandahan, dalawa po ang toilet and bath, and then napakaluwag po ng ating toilet and bath. Kung ano po yung meron sa baba na toilet and bath, ganun din po sa second floor. Dito po, ang kahibaan lang po nito is wala po tayong ceiling, pero nakaabang na po yung ating ilaw. Yung flooring po natin is may tiles na. Ang ating wall is pinturado na po ng one coat, pero as you can see po, napakaganda po ng pagkakapintura nila. Yung toilet area and bath area is napakaluwag. Itong ating bath area is hindi po masyadong masikip. Hindi po talaga masikip dahil pahaba po yung area niya, and then kagandahan niyan, dalawa na po yung floor drain natin. So, hindi na po mahirap magpatuyo ng toilet and bath. Meron po tayong floor drain sa bath area and meron na rin po sa toilet area. Kagandahan po niyan, kompleto po tayo. May shower, may lagayan po tayo ng sabon, faucet, meron tayong toilet bowl na may bidet, may lagayan ng tissue, may faucet, and may sink. And then kagandahan niyan, malaki yung nakaabang. Malaki yung ating window. Yung window natin is awning type pa. So, napakaganda for ventilation ng ating toilet and bath. Then, nakaabang na rin yung ating saksakan kapag gusto nyo pong magkaroon ng heater. Lalo-lalo na po sa area na to dahil malapit po tayo sa Tagaytay. Kaya, kapag bare months, medyo malamig. So, tamang-tama na nakaabang na yung ating saksakan for heater. And then, may saksakan din po tayong nakaabang para sa ating hair blower, hair dryer, and then if makikita nyo yung mga ginamit po dito na accessories is modern style na po, and even nakaabang na rin po yung ating switches. Ang ating pintuan ay PVC type po. So, napakaganda, napakalaki ng area ng ating toilet and bath. And dito naman po sa ating bedroom, pwede pong magkaroon ng 3 bedroom. Pwede po dito yung unang bedroom. Nasa gitna po yung ating pangalawang bedroom. And then dito naman po sa area natin, dito is yung ating master's bedroom. Talakayin muna natin yung ating first bedroom. Sa first bedroom, pwedeng sa kanya po is yung pahaba
At ang kagandahan nun, dalawa pong side yung meron siyang bintana. So, ang bintana pong ginamit dito is aluminum casement window. Ibig sabihin, maganda po itong klaseng window na to at makikita nyo, modern style po yung bintana. Ayan po. Then pag binuksan mo yan, napakaaliwalas nung pasok ng natural light. Sobrang liwanag. Tapos talagang pasok po lahat talaga yung hangin tsaka yung liwanag sa loob ng bahay. And then ang kagandahan nun, dalawa po yung sa kanya. So meron pong pumapasok na hangin. Then may lumalabas din po na init ng hangin sa loob ng ating kwarto. And then dito naman po sa bedroom number 2, pwedeng sa kanya po tong area na to. And then meron po siyang isang side na aluminum casement window. Ayan, napakalaki ng ating window dito. And then, nakaabang naman na po yung ating switches, yung ating mga saksakan, yung outlet natin, and even po yung lagayan po ng ating mga ilaw. Nandito naman po tayo sa ating master's bedroom. Sa master's bedroom po, meron po tayong bintana dito sa harap. Aluminum casement window rin po ang ating bintana. So, napakalaki. Nakaabang na rin po talaga yung lagayan ng ilaw, saksakan, and even mga switches. Dito naman sa master's bedroom, may access siya sa balcony. And then, if makikita nyo, ang ating balcony, pintuan niya is aluminum sliding door. So, napakaganda nung pasok ng hangin, nung pasok ng liwanag sa kwarto ng master's bedroom. And then, enough na space siya for a small table, few chairs, let's say dalawang maliit na chairs, and then pwede na po ditong magkape-kape tuwing umaga. Magmuning-muning lalo na pag malamig ang simoy ng hangin kasi malapit nga tayo sa Tagaytay area. And then, yung dami naman natin sa community is konti lang. Konti lang kasi yung dense, hindi masyadong marami, hindi masyadong masikip yung area ng ating community dito. So, napakaganda, as well as yung ginamit dito na glass, and then yung taas is tamang-tama lang para hindi naman tayo bigla ang mahulog. Safe po talaga yung ginamit dito na glass. So, abangan nyo yung dress-up unit natin ng Hasus Single Attach dito sa second floor. Dahil napakaganda ng ginawa nilang dress-up unit. Doon tayo magkakaroon ng inspiration kung paano natin i-design yung loob ng bahay. So, tara! Andito na po tayo sa Hasus Single Attach Model House sa dress-up unit nila. Pag nakikita nyo po, napakalawak po ng ating frontage. And then, ang ginawa po niya sa area ng parking lot niya is nilagyan niya po ng 60 by 60 na tiles. Medyo rough po yung tiles na ginamit para po hindi po masyadong madulas yung ating kotse pag park po natin dito. And then, makikita nyo po, malawak pa po yung ating porch area na pwede po natin lagyan ng pocket garden, landscapean po natin, then lagyan po natin dito ng playground ng ating mga bata, or di kaya lagyan po natin ng mga tables and chairs para po maging breakfast nook natin tuwing umaga. Maganda ho yun habang malamig po yung simoy ng hangin tuwing umaga, pwede po tayo dito magkape-kape sa labas ng ating bahay. And then pag makita nyo po dito sa area na to, sa ating side na to, nilagyan po dito ng pocket garden, and then pwede rin po natin dito lagyan ng ating malaking dining table, pahaba po na dining table para magkaroon po tayo ng alfresco dining. Welcome again sa Hasus Single Attach Model House Unit. Andito tayo sa ating dress-up unit. So makikita nyo, magkakaroon kayo ng inspiration kung paano nyo i-design yung loob ng inyong bahay. And then, pagpasok natin, bubungad sa atin ng napakalaking steel or metal door. Napakatibay nito, single lock set po siya. So, ibig sabihin, pag binuksan nyo po ito, maaliwalas, napakalaki ng ating pintuan. So, kasyang-kasya pag papasok po tayo ng mga furnitures and appliances. And if hindi naman po kakasya dito, meron pa po tayong mga sliding door na pwede po natin dun ipagkasya yung ating mga appliances and furnitures. So you can see po, napakalaki po ng ating living area.
Meron pa po siya dito malaking sofa. Nandito po niya nilagay malapit sa ating hagdanan yung TV natin and then TV stand. Then meron pa po tayong center table dito sa ating living area. Kung gusto niyo naman po ng mas malawak or mas marami pong mauupuan ng ating bisita, pwede pa po natin lagyan dito ng pa-L-type or dito na pa-L-type na sofa. Maganda pong idea yon dahil mas marami nga naman pong makakaupo at ma-accommodate yung bisita. And then, napakaganda dahil smooth lang po yung ating transition papunta po sa ating dining area. And then, if makikita nyo po, parang dinoble coat na lang po nila yung ating pintura sa wall na puti din ho. And then po gumamit po sila ng malaki pong tiles. Around I think 120 by 60 po na tiles. Napakalaki. Maganda naman po kasi kapag malaki po yung floor tiles na ginamit natin, lumalaki po tingnan yung ating bahay. And then dito naman po tayo, dako naman po tayo sa dining area. Pwede po magkaroon nga po ng dining area, dining table na good for 4, good for 6, and even good for 8. Kasi pwede po natin lagyan dito ng mahabang table na good for 6, tatlo dyan sa side, tatlo dito, and then isa sa magkabilahang dulo. So, maganda po rin yung ginamit dito dahil binigyan niya pa ng ample space na lakaran papuntang from living area papunta dito sa dining area and then even dito sa kitchen area. Napakaganda nung ginawa niya. And then, yung ating turnover kanina, pa-L-type na siya. So, ang ginawa niya, nilagyan niya lang ng granite tiles sa countertop natin. Then, nilagyan niya ng cabinet dito sa baba. And then, meron na rin po dito sa taas. Meron dito yung lutuan niya. Since malapit naman siya sa bintana at napakalaki ng ating bintana. Ayan, malaki yung ating bintana. And then, aluminum casement window yung ginamit. And then, meron tayong enough space sa ating mga pagkain. And then, mga kitchen appliances. Napakalaki, napakaluwag pa ng space. So, madaming pwede nyong gawin dito sa loob ng bahay. Lalong-lalo na, bird finish yung ating loob ng bahay. Dahil kayo makakapag-decide kung anong tiles ang gagamitin nyo, nakakatipid pa kayo dahil yung gagamitin nyo mismo is kayo na mismo ang magde-decide, and then hindi pa to nakadagdag dun sa price natin sa buong bahay at wala pa tong interest. Dako naman po tayo dito sa service area. Ang pintuan niya is kasing laki din ng pintuan natin dun sa main door. Then sa service area natin, meron tayong setback sa likod na 2 meters. So napakalawak pa na pwede nating gawing laundry area or pwede natin i-extend yung kitchen or gawin nating dirty kitchen dun sa likod. So napakaganda, napakalawak pa. At pwede nga laundry area dito, tapos dito, dirty kitchen. So, napakaganda. Marami kang pwedeng gawin sa area mo, lalo na kung single attached ka kasi may mga extra space ka pa na pwede at suitable dun sa gusto mong gawin sa space na yun. And then, yun nga, sabi ko, pag bird finish, ikaw talaga mag-maximize ng space at sarili mo talagang design yung masusunod. And then, dako naman po tayo dito sa toilet and bath. Sa toilet and bath natin, ang ginawa is pinalitan yung tiles sa flooring, nilagyan ng tiles dito sa ating wall. I think 30 by 60 yung ginawang tiles. And then, nilagyan niya na ng storage yung ating toiletries at saka anything na kailangan natin sa toilet and bath para maging handy at hindi na natin na ilalagay yung mga supplies natin sa toilet and bath sa ating kusina. So, meron na siyang sariling storage area. So, dito naman, since nakababa naman na yung ating flooring, meron tayong floor drain dito. Pinalitan nga lang yun ng floor drain na ganito para magmukhang modern yung finishes natin sa toilet and bath. And then, meron pa tayo ditong extra shelf para sa ating shampoo, lagayan ng sabon, or anything na kasama sa ating bath area. And even dito po sa toilet area, pinalitan na rin po niya yung floor drain. Pero kagandahan yan, may kasama na po tayong floor drain doon. And then, pinalitan niya rin po yung faucet and then yung sink. Nilagyan niya ng saksakan
Para sa ating heater, maganda po na magkaroon tayo ng heater dito dahil malamig po yung klima dito, lalo na pag bare months and lalo na po pag gabi dahil malapit lang din po tayo sa Tagaytay. So mga few minutes away lang po tayo, around 30 minutes away lang tayo sa Tagaytay. So napakaganda nilagyan din niya ng ating heater. And then meron na rin kasamang towel rack. So napakaganda, konti na lang yung gagawin mo, pero dito sa design na to, binago niya pa talaga yung mga gamit sa loob. So dako naman po tayo dito sa ating hagdanan. Ang ginawa niya, since may space pa tayo sa hagdanan, nilagyan niya nito ng mahabang upuan, ay mahabang lamesa, sorry. Tapos ginawa niyang parang mini vanity room or pwedeng gawing mini office para ma-maximize natin yung space kahit nasa ilalim tayo ng hagdanan. At saka napakaganda naman yung ambience dito. Yung minimalist pero functional yung ating interior or ating loob ng bahay. Dito naman po tayo sa part ng hagdanan, pininturahan po yung ating hagdanan. Tapos nilagyan po dito ng, I think, vinyl tiles na wood panel po ang style. And then, napakaganda dahil nagmukha siyang modern Zen type na hagdanan. Tamang-tama, suitable siya dun sa color palette natin dito sa ating Hasus Single Attach. Andito na po tayo sa second floor ng ating Hasus Single Attach Model House. Pag nakita nyo, pag akyat po natin, hindi po agad pintu-pintuan po yung ating mga makikita. May mini hallway pa po tayo papunta sa ating bedroom. At even po dito sa ating toilet and bath. Sa toilet and bath naman po natin, meron na po tayo sa second floor. Kung gaano po kalaki yung toilet and bath sa ground floor, ganun din po sa second floor. And then same din po yung ginawa niya sa interior. Nilagyan niya ng tiles sa ating wall, 30 by 60 na tiles. Pinalitan niya yung tiles natin sa baba, sa flooring niya. And then nilagyan niya ng storage ng mga toiletries or anything na ginagamit sa loob ng toilet and bath para maging handy yung ating supplies dito sa toilet and bath. Yun naman ang kagandahan nun. Ibig sabihin, yung mga supplies natin sa toilet and bath, nandito na nakalagay. Hindi na natin yun ilalagay sa bedroom natin or sa kitchen area natin. Ang maganda dito sa bath area, nakaabang na yung ating saksakan sa heater. So, maglalagay na lang kayo ng heater dyan. Then, pinalitan niya yung shower niya. Ginawa niyang overhead shower. And then, pati yung faucet niya. And then, ang kagandahan dito sa bath area, meron na siyang shelves or lagayan para sa mga bath area niya. Let's say, shampoo, conditioner, body wash, sabon, or anything na kailangan dito sa bath area. And then, dito naman po sa ating toilet area, andito naman yung pwede nating additional storage para sa ating supplies or mga back stock natin or mga stock natin sa toilet and bath. And then, nandito yung ating toilet bowl, may bidet, and then may sink and faucet po tayo. Kagandahan niya, nakaabang na yung ating ilaw. Wala nga lang tong ceiling, kaya nilagyan niya ng ceiling dito. Pero, kaya nilagyan niya ng ceiling dyan, mataas pa rin talaga yung ating floor to ceiling height. And then, meron na rin po tayo ditong saksakan para sa ating hair blower or hair dryer, and even yung ating towel rack. So, napakaganda ng ginawa niya. Sobrang modern style yung mga ginamit ng mga appliances. So, dito naman tayo sa bedroom number 1. Ang kagandahan yan, dalawang side is meron tayong bintana. Meron sa likod and meron dito sa side na to. And then, ang ginawa niya, pagpasok nyo po dyan, andito na po yung ating cabinet. Floor to ceiling po yung ginawa niya. So, mamamaximize po talaga yung gamit ng ating chikiting or ating anak dito sa bedroom number 1. Dahil napakalaki po ng ating cabinet. And then, kasyang-kasya po dito yung single hanggang double bed. Kaya napakalaki. Na-maximize niya yung space. Even, lalo na kapag ganito, sinide niya lang yung kanyang kama, pero napakalaki pa ng kanyang space para bumangon or para magkaroon pa ng space dito for study area. Napakaganda. Ang kagandahan nito, bare finish siya. So, ikaw makakapag-decide kung gaano kalaki at kung paano mo ipipwesto yung mga bedrooms mo. So, dako naman tayo sa bedroom number 2. Sa bedroom number 2 naman,
Halos same lang din po siya ng setup. Pagpasok, andito po yung ating floor to ceiling na cabinet. Meron tayong single po dito na bed. And then meron po tayo ditong cabinet. Mini cabinet para for study area. And then na-maximize niya din. Ang kaibahan lang niya is isa lang yung kanyang window. Isang side lang yung kanyang window. Pero kagandahan yan, pag nilagyan nyo po ng aircon, napakalamig po. Kahit siguro mga around 0.5 horsepower lang na aircon, mapapalamig na po niya talaga yung bedroom natin dito sa bedroom number 2. So, dako naman tayo sa ating master's bedroom. Sa master's bedroom naman is napakalaki. Ang lawak tingnan. Meron siyang queen size bed dito. So, pwede talagang pagkabangon mo dito, meron ka pang space dito sa area na to. And then, nandito naman nakalagay yung ating cabinet area. Napakaganda, napakalinis, at saka na-maximize niya yung space. Kasi, malaki pa yung area natin ng cabinet. So, pwede nga yan kahit medyo slim yung cabinet. Tapos, igitna natin banda yung ating bed para makaliwat kanan yung pagbangon natin. May space. Pero, ang ganda nung pagkakaayos. And then, meron pa tayo ditong vanity area or study area. And then, meron na rin po tayo ditong extra space palabas po ng ating balcony. Talagang maganda kasi pagbangon mo, bubungad sa'yo yung balcony, tapos yung hangin napakalamig. So, napakaganda po talaga. Napakasulit po talaga nitong Hasu single attach. And then, if makikita nyo po dito, malaki po, enough space po siya for a breakfast nook na balcony. Pwede po tayo ditong maglagay ng maliit na table dito sa gilid, and then dalawang chair dito sa bandang kabilaang gilid. Tapos magkakape-kape lang sa labas at sa taas ng bahay. Kasi mahangin yan, lalo na pag bare months. Kasi ilang minutes lang talaga tayo, nasa Tagaytay na tayo. And then ang kagandahan, malalawak yung space natin for garden, even po yung ating mga green lashes po doon ng mga pocket gardens, malamig po yung area. And then pataas po kasi itong area. And then kagandahan, hindi po talaga ito binabaha. Ang ating structure po dito is conventional, ibig sabihin buhos and hollow blocks po yung ginamit nila. If nagustuhan nyo po ang aking house tour at nagustuhan nyo pong magkaroon ng ganitong bahay, wag na po nating patagalin pa. Tripping na tayo. Tumawag, mag-text, mag-comment, or ask me how sa aking mga social media accounts or sa aking contact number. At if nagustuhan nyo po yung mga ganitong house tours, mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Muli, Dayan Soriano po, your real estate mom. See you soon, kakabsat. Salamat!